Hello guys, magandang buhay. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Gusto ko lang i-share itong vlog ni Sir Tekram tungkol dito sa batang ito si Clark. Matigas ang ulo. Kinuha nila ito sa kanilang bahay para matutong mag-aral kasi hindi pa marunong magsulat ng kanyang pangalan, as in. Pero nung nagpunta na siya doon, unti-unti na siyang nakakabasa at nagsusulat ng ABC at saka pangalan niya. Ngayon, sa kasamang palad, gustong lumayas. Gustong magandang bata. Iba talaga ang niya. Mabait. Yung malambing, kung malambing, pero may kakaibang ugali. Yung ang tawag nito, kaya niyang i-divert yung utak ng yung mga kukuhanin kanya sa iba yung ugali nito. Kakaiba sa mga bata na kaya panoorin natin guys. Sure na lang natin kasi para hindi tayo maraming salamat Sir Tekram sa mga dahil nakakuha ko ng i-upload ko dahil wala akong may upload. So panoorin natin guys dito sa kaya ibinabalik na ni Sir Tekram. Ito, tignan nyo, gusto niya bumaba para umuwi na lang siya mag-isa sa bahay niya. Ihahatid na nga lang, gusto pang bumaba sa dyan sa may para mag-jeep na lang daw siya pauwi sa kanila. Tingnan nyo yung yung nanay niya, naghiwalay na, broken family sila ng kanyang. Ito, nakatira sa tatay niya. Wala ding asawa yung tatay niya. Ang buti nga walang asawa. Wait yung tatay niya. Itong si... Ayan, nagtatalo na sila. Kaya... Kaya hinahatid para may hatid sa bahay nila tapos sasabihin bababa at mag-jeep pa. Tingnan niyo ang bata mas magaling pa sa Ayan. Ayan. Alam niya kung saan siya masasakay. Ayan. Ihahatid na nga lang, gusto pang mag-jeep. Saan ka naman? Mga bata nga naman so, nakakaano talaga. Kaya nga bakit pinipilit yung kasi daw mabait daw si Sir Tekram. Kaya nakakaano itong mga bata na to. Ito na tayo. Ayan. Nandiyan na yung lola niya. Ito yung lola niya. Ito yung nag-alaga sa kanya. Kasi iniwan ng kanyang ina. Ito nanay ng papa niya. Sila yung nagwawali sa may palengke. Nakakaano din sila kasi konti lang yung sahod nila. Tong batang to malambing pero kaya lang kung yung gusto yan ang gustong gawin. Hindi mo may pera na siya Ayan. Malaki na siya, hindi pa marunong magsulat, hindi pa marunong magbasa. Kawawa talaga. Ayan hinatid na kasi baka tumakas at mapahamak. Siyempre, responsibility na Sir Tekram. Kaya nga. Sayang.
Sayang yung mga ganyan na oportunidad, di ba? Yung merong tutulong sa'yo, hindi mo naman ina-appreciate. Sayang na pagkakataon, di ba? Kaya yung mga natutulungan dyan, magpasalamat siya. Yan. Yan, isang subscriber. Laking tulong din yung mga yan. Yan, malaking tulong yung mga yan. Oh. Pag hindi na sila magtrabaho, siyempre wala kang makakain. Kahit naman sila, di ba, pag hindi ka magtrabaho, saan ka kukuha ng pagkain? Kaya i-cut na lang natin guys, ito. Ito, tingnan nyo. Na, kasi nung maliit siya, dati wala siyang alam talaga yung sulat. Kaya kailangan talagang tutukan. Malaki yung naitulong nung nandun kayo na sa bahay nila Sir Tekram. Pero ang tawag to na yun namamalimos na siya noon. Yun ang gusto niya, yung namamalimos. Hindi naman nila na maano itong lola at papa niya kasi nga busy sila sa pagtrabaho. Na batang lansangan doon siya lumaki kasi nga yung nanay niya pamilya na iba. Tapos yung papa niya at saka yung itong lola niya ay isang bubong sila. Kasi balo na rin tong si lola niya. Na ito, halog sa Ilocano. Kaya siyang gala, batang gala. Batang-bata pa siya, na siya, galaan na siya. Paano na lang pag lumaki? Kaya siguro nagagawa niya yung kasi nga wala yung nanay, wala yung tatay, wala yung lola. Kaya ganyan. Imbes na mag-aaral, wala na. Hindi na nag-aral. Kaya yan ang disadvantages ng broken family. Ayan. Itong lola ang nagpalaki talaga. Palit pa raw siya nung iniwan ng kanya ina. Kaya parang to. Siya yung talagang nagpalaki. Tingnan nyo, marunong na siyang magsakay ng jeep. Noon. Kaya yan. Matigas ang ulo. Matigas ang ulo. So, hanggang dito na lamang guys. At sana yung mga bata dyan, huwag masyadong matigas ang ulo kasi ang ginagawa ng mga magulang o kaya lolo, lola para sa kinabukasan, magandang kinabukasan, hindi para kayo ay pigilan sa gusto ninyo, kundi turuan kayo para sa ikabubuti ninyo. Kaya makinig kayo, kayong mga bata, mga kabataan, makinig kayo sa mga magulang, sa mga lolo, lola, tito, tita, kuya, ate, kasi sila yung mas malawak o mas marunong na mag-isip ng maganda
para sa inyo. Kaya huwag niyong sayangin kung merong nagmamalasakit, tumutulong sa inyo, bagkus i-grab ninyo yung pagkakataon na yan dahil pambihira. Bihirang dumarating sa buhay ng isang tao yung merong tutulong, yung grasya. Kasi sabi nga, mas madalas pa yung patak ng ulan sa tag-araw kaysa yung grasya na dumating sa buhay ng isang tao, lalo na sa kagaya natin na mahihirap. Kaya mag-isip ng mabuti yung mga parents na gustong yung hiwalay, yung broken family ba, kasi mahirap. Kawawang mga bata, sila yung mga talagang biktima. Sila yung mapapariwara, kawawa sila talaga. Iba yung pagmamahal ng magulang kaysa sa mga ibang tao. So hanggang dito na lamang guys. Sana meron kang napulot na mga konting aral. Kayong mga kabataan, mag-aral mabuti para sa magandang kinabukasan. Hanggang dito na lamang guys. Mahal ko kayong lahat. Bye!